Hi everyone! Nandito ako. Mag-garden po tayo. At kasi mag-uumpisa na ang summer. Kaya tayo po ay mag-garden. Kahit may munti akong garden dito. So, taniman natin. Okay? So, samahan nyo ako para itanim natin ang ating mga bulaklak. So, ito yung ating mga plants. At ito yung mga ibang mga flowers. Ayan. At lalagyan natin ng ganito. Okay? Ayan, samahan nyo ako mga kaibigan para magtanim ng ating garden. Ito po ang aming pinaggagastusan kapag summer. Ay ito po yung aming mga tinatanim kapag mag-summer na siya. Kasi mga kaibigan, alam nyo naman po ang aming season dito sa Canada ay 5. Kung baga ay nagtanim po kami, mamaya mag-frozen na naman kasi may winter po kami. Kaya ganito po kami gumagastos ng mga ibang mga plants kasi hindi po tatagal yung mga ibang plants diyan. Mayroon mga plants na tinatawag nila na perennial. Yung perennial po ay babalik po siya after ng winter. Pero itong tinatanim ko po ay annual. Annual po. Ibig sabihin kapag magwi-winter na, na siya. Mawawala na siya, mamatay na siya hanggang mafu-frozen at hindi na siya babalik pag after ng winter kasi annual siya. Kaya minsan naman kasi bumibili ako ng mga ganitong plants kasi maganda po sila. Kaya lang mas mahal ang mga perennial kasi tatagal sila. Pero iba-iba kasi ang klase nila. Kaya yung mga iba ay perennial, kaya bumibili rin ako ng annual na plants. Kaya sana maintindihan nyo yung sinasabi ko na ang perennial ay bumabalik kapag after ng winter. Pero pag annual, ibig sabihin ay hindi na siya babalik. Kaya ayan po yung ibig kong sabihin na tinatanim ko ngayon ay puro annual yan. May mga tanim ako na perennial na bumabalik naman siya. Kaya hindi ko na kailangang taniman pa. So ngayon mga kaibigan, ganyan po kami dito sa Canada at sa mga ibang bansa na may winter season sila. Siguro nakaka-relate sila sa mga tao na may winter ang kanilang mga lugar. Kaya ito po ang pinaggagastusan namin ay talagang hindi biro ang bumili ng mga ganitong tanim, ganitong mga plants. Kasi tumaas na po ang mga bilihin, lalo na sa mga ganitong plants. Ay talagang pinili ko din talaga yung magaganda. May mga plants din na medyo mura, kaya lang, siyempre, gusto ko kasi yung medyo maganda rin para pag umusbong at gumanda rin ang ating kapaligiran, kahit na minsan pagod ka, pag nakikita mo na maganda yung bulaklak, yung nabubloom, yung mga nila, yung flowers, ay talagang natatanggal ang aking stress. So, ganyan po ang aking ginagawa kapag magsa-summer na. Talagang nag-i-effort po ako na magtanim. Kasi dyan po ako kumukuha ng aking pagtanggal ng stress. Ayan, kahit kapaguran, kapag may nakikita ka na mga tanim mo na namumulaklak ay nakakatanggal ng stress. Hindi mo mababayaran yung mga pinapakita mo, yung mga nakikita mo na magagandang bulaklak sa iyong garden. Kahit maliit lang yung garden ko ay talagang
binibigyan ko din talaga ng mga ganitang mga plants. Okay, ayan po. Maraming salamat sa pagnunood nyo ng aking video, everyone. Thank you so much for watching. Bye!